Bale, ito yung laman ng kanyang box. So, number one, yung kanyang 5 watts na solar panel. Maliit lang naman. Tapos, may protection para sa solar panel. At ito ang kanyang mga bracket o sa stand ng solar panel. Tapos, ito na yung ating solar CCTV. And then, dito pa sa box, meron tayong Type-C charging cable at SIM card. Tapos, manual at mga screws. Tapos, wala na. Ito yung CCTV, meron siya ditong speaker sa baba, tapos ito yung kanyang antena, ayan yung kanyang camera, tapos yung infrared para sa night vision, tapos dito sa baba, nandito yung kanyang charging port at buhayan. So, buksan natin to. Ito, Type-C charging port, tapos ito yung kanyang power button. Yan, slide natin siya. Yung mga magic data siguro, para kahit madalang yung i-monitor yung wifi, hindi ma-expire yung load nyo. Kahit mga isang linggo, isang buwan na yan, hindi yan ma-expire. So, yun yung maganda doon. Ang maganda pa dito sa CCTV nito kasi nga solar powered siya. Hindi mo na siya kailangan charge sa charger ng cellphone or sa mga power bank. Basta nakakabit siya sa solar panel at may sikat ng araw, maganda na. Kahit pag gabi, okay lang naman kasi nga may battery naman siya. And ang maganda nga dito is naka-SIM card siya. Basta nalagyan mo yung SIM card niya dito, tapos may load, may data. Mamamonitor mo na kung ano nakikita ng CCTV mo. Pwede mo ring i-replay kasi nga meron siyang lagayan ng SD card basta lalagyan mo siya. So kahit pa ito ikabit mo dyan sa mga bukid ninyo, basta may signal, tapos ikaw kahit pa nasa Manila, kahit nasa bahay ka, mamamonitor mo talaga, wala ka nang problemahin. Binuksan ko na rin nga pala yung loob nito, tinignan ko yung kanyang battery. Nakita ko naman dito na yung kanyang battery ay lithium-ion batteries, kaso walang nakalagay kung ilan yung kanyang capacity. Pero sila lahat ay nakaparallel. So, pare-pareho sila ng voltage. So, nagsama-sama lang yung kanilang capacity. And tinest ko na rin naman yung kanilang capacity. At base sa meter ay umabot naman ng almost 10 ampere hour yung kanyang battery capacity. Dito ko siya ngayon ikakabit dito sa kahoy na to. Ito, mayroon siyang goma. Network connection. Please wait. 4G network connection succeeded. Ayan. So, ayan. Nakasaksak na rin yung charger. Ikakabit na lang natin to doon sa lupa. Astig. Ito na, naikabit na namin yung ating solar CCTV. Okay naman na siya dito. Kahit umulan, umaraw, okay lang dyan. Splash proof naman yan. And para naman siya ma-connect sa ating cellphone, ganito lang. Ida-download lang natin to, Easy App Cloud. Nasa manual naman siya. Okay naman, pwede nyo i-download manually. Kapag na-open nyo siya, i-click nyo lang itong plus sign. Ayan. Kapag nag-open yung plus line, automatic na siyang mag-search ng CCTV na buhay. Ayan, si-search niya na yon. Pero kapag hindi siya ma-search dito, pwede nyo namang scan. Ang gawin nyo, i-scan nyo lang naman yung QR code na nandun sa CCTV sa labas. Pero kung ayaw nyo mag-scan, pwede naman siyang mag-search through Bluetooth connection. So, madali naman siya. Tapos, kapag okay na, i-add na, ay ito, makikita nyo na mismo yung nasa CCTV. Ayan, malinaw naman siya dito. Pwede siyang ibaba at itaas. Kung gusto nyo makita, ayan. So, make sure lang na laging may load yung inyong SIM card para maggumana. Tapos, pagtingin ko dito sa sa app, ayan titapat kayo dito, ayan malinaw pa rin siya dito kasi nga naman, hindi naman siya naka-night vision, basta malinaw siya. Tapos, pagtingin mo dito sa setting, ayan, 100% na ulit yung battery. Pabilis pala siyang na full charge. Sa oras nga pala, alas 9 na ng, 9 na ng umaga. So, 100% na ulit yung battery. So, kahit pala hindi siya ma-charge ng isang araw, kayang-kaya niyang tumagal ng maghapon at magdamag. Ayun, malinaw naman. Dito tayo sa, part na to. Ayun, kitang-kita ko dito. Punta ka dito. Eto tayo ngayon dito. Kita ba dyan? Hindi ganun mo. Ayan, di ba malinaw? Ayan. Wave. Astig. Kitang-kita tayo dito. Malinaw naman siya. So, ilalagay ko na lang yung link sa ating description box below. So far, okay naman yung ating solar CCTV. Wala ka na lang magbubuting tingin. Kahit dalhin mo siya sa bundok, tapos ikaw kahit nasa ibang bansa ka pa, pwede mo siyang magamit. Basta, loadan mo lang yung SIM card mo. So, buksan natin to. Ito, Type-C charging port. Tapos, ito yung kanyang power button. Yan, slide natin siya. Tapos, ito yung off. Dito naman sa baba ng CCTV, ito, buksan natin din Ayan. So, mayroon siya ditong lagayan ng SD card or ng memory card. Tapos, isang SIM card. Tapos, reset button. So, ayun lang naman yung laman niya. And keep in mind lang guys na itong ating solar CCTV nito ay wala siyang Wi-Fi connection and wala rin siyang mga hotspot. So para magamit natin siya, para ma-connect natin siya sa ating cellphone para ma-monitor natin, ay lalagyan natin siya ng SIM card. And syempre yung SIM card na gagamitin natin dapat ay may load. So itong ginamit kong SIM card ngayon ay GOMO SIM card, tapos meron siyang load na 30 gigabytes na hindi na-expire. So yun yung maganda dito sa SIM card na to. Kung wala namang drill or barena, pwede rin naman dito ang martelyo at pako. Pero meron man akong barina kaya mas madali na siyang ikabit dito para mas madali hindi siya nabibiyak.
Yan. And bali 4 na tornilyong ilalagay ko din ngayon para mas matibay. Here. Ayan. See? So, matibay na. Tapos ikakabit ko naman itong solar panel din. Yan. Meron naman siya ditong anuhan, kabitan. Ito na yung solar panel natin na ikabit ko na. Ayan. So, mas maganda pala kapag talagang maayos yung pakabit. So, mas magandang tingnan ay mas matibay din. Ito naman yung ating solar CCTV. Lalagyan ko na lang nitong plywood. Ito yung ating mga pangkabit. So, gagawin ko ay bubutasan ko muna. Tap din. Oops. Yan. Tapos, martilyo at pako lang. Binutasan ko muna kasi baka siya ay mabiyak. Yan. And here. Another one. Sa gitna. Yan. Tapos, ito naman, kakabit ko naman din. Ayun, nagkulay pula na. Pagdating naman dito, ayan. So, mas maganda kapag ganyan. Buti na lang meron siyang night vision. Tapos, dito naman sa app, tingnan natin yung setting natin din kung ilan pa yung kanyang percentage ng battery simula kanina. Kasi sa ina full charge kanina. So, ngayon, alas 7 na ng hapon. Let's see. Ayan, 97% yung battery percentage. Tapos, yung signal ay strong. Malakas naman yung signal. Kaya, maganda. That's why, talagang ginamit ko, GOMO SIM card. So, 97. So, tingnan natin bukas ng umaga kung ilang percent nga ba yung matitira. Kung kaya nga ba siyang umabot ng magdamag or malulubat agad. Doon kasi natin malalaman kung pwede nga ba ito. Baka kasi pagdating na madaling araw patay na pala. Wala din nag-CCTV ka pa. So, let's see hanggang bukas ng umaga. Ito na yung ating solar CCTV ngayon. Yan, nabasa na ng ulan. Pero ano naman yan, splash proof naman yan kahit na mabasa siya sa labas. Sa loob naman hindi siya mababasa. Tapos, pagtingin ko dito sa sa app, ayan o. Titapat kayo dito, ayan o. Malinaw pa rin siya dito kasi nga naman, hindi naman siya naka-night vision, best na malinaw siya. Tapos pagdating mo dito sa setting, ayan, 100% na ulit yung battery. Mabilis pala siyang na full charge. Sa oras nga pala alas 9 na ng, 9 na ng umaga. So, 100% na ulit yung battery. So, kahit pala hindi siya ma-charge ng isang araw, kayang-kaya niyan tumagal ng maghapon at magdamag. Ayun, malinaw naman.